Ngunit hindi ko na ituloy ang salita. Matapos nitong mabilis na dumukwang at patakan ng halik ang mga labi ko. Agad kong tinakpan ng bibigat na iskandalong sinamaan siya ng tingin ng lumayo na ito. There, sealed mouth. That's what you get if you're ever cursed. Mas nangisi ito at mas hinapit ang bewang ko. Tila hindi nahiya kahit na may tao sa paligid. Mariin akong pumikit. Kinakalma ang sarili na huwag itong masigawan sa harap ng publiko. Naiiling na hinawakan ko na lamang sa kamay si Kate bago kami lumakad. Kumapit ito ng mahigpit at masayang lumakad. Tumalon-talon pa ito. Kahit walang salamin ay nakikita ko ang ayos namin. Kung hindi alam ang background ay mukha kaming isang pamilya. Seryoso nga, Salvador? What do you want to eat, Kate? Banayad na tanong niya matapos kami nitong alalayan pa upo. Chicken po. Nahihiyang sambit niya. Binalingan niya ako. Anong gusto mo? Tumitig siya sa akin na ikinaiwas ko ng tingin. Nailang ako sa tingin niya. Mas lalo kapag nakikitang lumalalim ang berde niyang mga mata. Tumikhim ako. Kahit ano na lang. Tumango siya at mabilis na lumapit sa counter ng kantina. Ate Preya, kailan mo bibigyan ng baby si Sir Kian? Inosenteng tanong ni Kate habang ako ay nanlalaki ang mga mata sa sinabi niya. Anong baby? Sabi kasi ni teacher kapag bagong mag-asawa raw ay kailangan nila ng baby. Ngumuso ito at nilingon si Kian. What? Hindi, Kate. Hindi kami mag-asawa ng Sir Kian mo. She innocently looked at me. Pero bakit suot mo po yung damit niya noon? Napangiwi ako at hindi alam paano sasagutin ng bata. Humahanap pa ako ng salita sa isip ko. Ngunit hindi ko rin nasabi. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makitang palapit na si Kian. Here, let's eat. Nawala ang atensyon sa akin ni Kate at natutok sa fried chicken niya. Okay lang ba sa'yo ang kare-kare at Shanghai? Tumango ako at naglagay ng ulam sa plato ko. No worries, mukha namang masarap. Ngumiti pa ako ng bahagya. Linapag niya ang cellphone niya. Nilagyan ng 2 Shanghai ang plato ko bago ang kanya. Hindi ako kumibo at hinayaan na lang ito. I don't want to give meaning to his every move. Wala akong nakikitang ibang rason para ligawan niya ako. Bukod sa pagtakpan niya ang ginawa niya sa akin sa hotel. Imposible namang nagustuhan niya ako sa kaunting panahon. Ma'am, banana con yelo po. Bahagya akong nagulat nang lapagan ako ng mataas na tasa ng waiter nila. Meron din si Kian at si Kate. Puno yun ng saging, sago, yelo at gatas. May leche plan pa sa itaas. Thank you. Hinging pasalamat ko. Nilingon ko ulit ang dalawa. Napangiti ako nang makitang matamang hinihimay ni Kian ng manok sa plato ni Kate. Magana rin kumain ng bata. San pala si Ate Pe? Buti ikaw ang sumundo kay Kate. Casual kong tanong. Napaangat ang tingin niya sa akin. Kumibit balikat bago sumagot. May nilakad si Fe. Si Nailina naman ay abala sa paglalaba. Nakagat kong kutsara sa sagot niya. Umiwas ito ng tingin. Pinagtuunan ng atensyon ng paghalo sa banana con yelo ni Kate. Bakit parang hindi naman kapanipaniwala? Ngayon pa talaga abala ang mag-ina o nirarason niya lang? Sinantabi ko ang kaisipang yun hanggang sa matapos kaming kumain. Uuwi na po ba tayo? Pinagbuksan ko siya ng pinto sa backseat at tinulungang makasakay. Yes, Kate. Gusto mo bang matulog? Nakita ko itong humikab at namungay ang mga mata. Tumango siya at mahigpit na humawak sa kamay ko. Dinantay niya paroon ang ulo niya. Mabilis akong sumakay at inayos siya ng higa sa hita ko. Hinila ko sa pagsarang pinto ng sasakyan. Hinaplos kong buhok ni Kate. Nilingon sa salamin si Kian. Nasalubong ko itong matalimang titig sa aming dalawa at tila malalim ang iniisip. Let's go? Alanganing kuha ko sa atensyon niya. Lumikot ang tingin niya at tumikhim. Tahimik niyang pinaandar ang sasakyan. Ngunit kalaunan niya nagsalita rin. Are you sure you didn't get pregnant the first time? Or are you just hiding it? Nangunot ang noo ko at napamaang. Ano, Salvador? Kita ko ang pagbagsak ng mga balikat niya at pamumuti ng mga kamay na nakahawak sa manibela. I want a baby, he boldly stated. Umawang pang mga labi ko at hindi inaasahan ang hiling niya. Did he really expect that I get pregnant from that one night? Oh, don't ask a baby to someone who hates you, Salvador. Seryosong saad ko na ikinatahimik niya. Akala ba niya dahil sinasakyan at sinasabayan ko ang mga gusto niya ay ayos na ako? Nakalimutan niya yatang may atraso pa siya sa akin.
Nailing na sililip ko na lamang si Kate at nakapikit na ito. Hindi ko maiwasang sumandal sa upuan at pumikit. Ang galaw ng sasakyan ay tila hiniheli ako. I can't stop thinking about how sure he is about his skirting. I don't want to enter a relationship again. Masakit malaman na ang boyfriend mo ay kinakalantari ng co-teacher mo. It was an insult. We are both ladies with the same profession. Paano niya nagawang tapakan ng dignidad ko? Just let me court you, Freya. Later on, I will marry you. He murmured. Kahit malabo na sa pandinig ko'y umiling ako at hinayaan ng sariling anuri ng antok. It is better to sleep than argue with someone inside your head and give them false hope. Ate Freya, gising! Naalimpungatan ako sa mahihinang pagyugyug sa balikat ko. Banayad kong minulat ang mga mata at nakitang nasa kandungan ko si Kate. Nilingon ko rin ang driver's seat ngunit wala na siya roon. Nood daw po tayo ng sine. Cartoons po. Hype na sabi nito. Sine? Mabilis kong inayos ang upo at hinawakan siya sa likod bago binuksan ang pintuan. Sige na Kate, baba na. Tumalima ang bata. Sumunod ako sa kanya. Nabungaran ko pang harapan ng SM Laguna Bay sa sulat. Saan ang Tito Kian mo? Lumibot ang tingin nito bago itinuro ang kabilang sasakyan. May kausap itong lalaki. Kasing tangkad niya at katipuno ng katawan. Nagawi pa ang tingin nito sa amin. Tinapik pa nito sa balikat si Kian bago kami tinuro. Nilingon niya kami mula roon. Mabilis siya nagpaalam at tumungo sa amin. Did you get enough sleep? Banayad na tanong niya bago binuhat si Kate. Chubby si Kate at sigurado akong mabigat. Pero parang wala lang itong timbang sa bisig niya. Sa bagay sa tikas at tigas ng mga braso niya, ay kahit ako ay kaya niyang buhatin. Winaksi ko yun sa isipan bago sumunod papasok. Dumiretso kami sa sinihan. May nakapila pa roon na 2 dalaga. Cartoons po ah! Ulit ni Kate. Tumango siya bago binitiwan si Kate. Bibili lang akong tiket. Mabilis siyang pumunta sa ticket booth at iniwan kami roon. Hinawakan ko uli si Kate at baka maisipan niyang tumakbo at baka maligaw pa. Wala pa naman akong pamalit sa kanya. Pagbalik niya may bitbit na rin siyang popcorn at soft drinks. Let's go? Inalalaya niya kami papasok sa loob. Magsisimula pa lang, mabuti at nakahabol tayo. Tahimik akong humakbang kahit paramdam ko ang nakaalalay niyang kamay sa likod ko. Ano bang palabas? Kuryosong tanong ko. Trolls. Pumasok kami at pumikyano sa gitnang hilera ng mga upuan. Inayos pa nito ang biniling popcorn at soft drinks. Sir Kian, ayaw ko po sa gitna. Iling nito. Si Ate Freya po ang pagitnaan natin. Tinulak pa ako nito sa upuan bago pumikyano sa katabing upuan ko. Naawang ang mga labi ko sa ginawa ni Kate, lalo nang maramdaman ko ang pag-upo ni Kian sa kabilang gilid ko. Maging ang pagdantay ng kamay niya sa sandalan ng upuan ko. Nanatili akong hindi gumagalaw, nateten sa presensya niya. Pinanatili ko ang tingin ko sa screen. Maliliit ang mga karakter at iba't ibang kulay ng mga buhok nila. Gusto ko po yung may pink na buhok. Si Kate na nagniningning ang mga mata habang nanonood. Kumakain din ito ng popcorn. Nilingon ko ang kabilang gilid ko. Kita ko pang bored na itong nakatingin sa screen. Para lang itong nag-iisip. Iba kasi ang tingin ko ngayon na andito na kami sa sine. Sa tingin ba niya ay para itong date? Dinamay pang bata. Sa durasyon ng panonood namin ay si Kate lang ang maingay. Ako ay napapangiti lang sa galaw ni Kate. Pero siya ay abalang tinitipang sandalan ng upuan ko. Una pa siyang tumayo nang matapos ang palabas na ikinangisi ko. Halatadong hindi nag-enjoy. Hindi ka ba natuwa? Bulong kong tanong sa kanya. Nilingon niya ako at pinaskilang maliit na ngiti sa labi. Ayos lang. I'm just not into kiddie movies. Kumibit balikat pa ito. Pinagbuksan niya ng pinto si Kate at tinulungang makasakay sa loob. Agad niya yung isinara at mabilis na tumungo sa tapat ko. Binuksan nito ang pinto sa passenger seat. Thanks, bulong ko at mabilis na pumasok sa loob. Inayos ko pang seatbelt ko nang pumasok siya. Did you enjoy? Tanong niya. Napatikom ako ng bibig at nag-isip ng sagot. He's making a move, I know. Sakto lang, pambata kasi. Ayokong sabihing oo at baka makakita siya ng pagkakataon. Do you want to watch an adult movie instead? Natigilan ako. I know where this is going.
Hindi pa ako nakasasagot sa tanong niya ay may kasunod na agad. We can watch a movie together if you like. We can actually watch. Napaiwas ako ng tingin matapos mapunta sa akin ang tingin niya. He's taking chances. Hindi na. Pareho naman tayong busy. I can find time. Agaran niyang sagot. Tinu-turn down ko na siya pero mukhang desidido yata talaga siya. Nakagat kong ibabang labi at sumusukong tumango. Sige, pag may oras na ako. Sa tansya ko hindi siya titigil hanggat hindi ako pumapayag. I will clear my schedule. Natigil siya nang tumunog ang telepono ko. Umiwas siya ng tingin at nag-focus sa pagmamaneho. Agad ko namang kinuha ang cellphone ko at nakitang si mama yon. Nak, open na ang grocery natin. Makakauwi ka na. Masayang bungad ni mama na ikinangiti ko. Wow, congrats ma. Congrats sa atin. Humble na sagot nito. Kailan ka ba uuwi? Gusto mo bang sunduin ka namin sa syudad? Nawala ang ngiti ko at nanigas sa kinauupuan. Sa tingin ko'y nawalan din ng kulay ang mukha ko. Paano ko sasabihing wala ako sa syudad? I took a deep breath before spitting lies. Wala po ako sa syudad ngayon, ma. May seminar po ako sa Laguna. Pikit matang bigkas ko. Sinulyapan ako ni Kian. Sinenyasan ko itong huwag maingay maging si Kate na naniningkit din sa akin ng tingin. Ganun ba anak? Matagal ka ba dyan? Gusto ko sanang makauwi ka na sa susunod na linggo. Malungkot ang boses niya na ikinalungkot ko rin. Hindi ko po alam. Uuwi po ako agad kapag tapos na. I said that to lighten the mood. Kaso iba yata ang dating sa kay Kian. Shit. Napasigaw ako at agad na napatikom ng bibig ng maalalang nasa backseat lang si Kate. Sinamaan ko siya ng tingin na nasa driver's seat. Sakto sa gate ng bahay ang preno nito. Napano ka, Preya? Dinig ko sa tono ng boses ni mama ang pag-aalala. Wala po. Tawag na lang po ako ulit. Sige po, bye ma. Ingat. Binaba ko ang tawag at mabilis na bumaba ng sasakyan. Binaba ko rin si Kate at hinila ito ng banayad papasok ng bahay. I left him there. Basta na lang nagpreno. Wala namang mababangga. Hinatid ko si Kate sa bahay nila. Dinatnan ko pang nagluluto si Ate Fe. Thank you, Preya. Enjoy ba? Ngisi nito tinutokso ako ng tingin. Ayos lang ate, masaya naman. Tumango ito at hinayaan akong bumalik sa loob bahay. Bumagal ang lakad ko nang datnan ko siya sa kusina. May nakalapag na basong may natirang tubig sa mesa. Galing doon ang kamay niyang humagod sa buhok niya. Balak mong umuwi? I looked at him bravely. Oo, bawal ba? Tinaas ko pa ang kilay ko. Tumikwas ang kilay niya at napangisi ng bahagya. Tila natuwa pa sa sinabi ko. Hindi naman. Sasama na lang ako sa'yo pa uwi. Kumunot ang noo ko sa sagot niya. Bakit naman? Wala ka namang business doon. Meron. Ikaw. Dahil mukhang ayaw mong ligawan kita, pamilya mo munang liligawan ko. What? Humawang ang mga labi ko at binigyan siya ng hindi makapaniwalang tingin. Ganon siya kaseryoso? I told you before that I wanted to be recognized and accepted by your family. Tumayo siya ng tuwid. Kinuha nito ang baso sa mesa at nilagay sa sink. Seriously? Napailing ako at pinaningkitan siya ng tingin. Seriously. He firmly said as he flashed his sinful smirk. I turned off the shower and took the soap. Nagsabon ako ng buong katawan. Hindi ko pa yun agad na binanlawan. Nagshampoo pa ako ng buhok. I'm taking my time, making sure that my scalp tasted the shampoo. Binuksan ko ulit ang shower at naghintay ng tubig, kaso wala. Pinihit ko pa ulit yun at siniguradong bukas nga. Tumingala pa ako at hinintay na may lumabas doon kaso wala talaga. I even checked the faucet in the sink and the toilet flush. Wala talagang tubig. Kumabog ang dibdib ko. Puno na ako ng sabon at kailangan ng magbanlaw. Hindi ko alam kung nasa bahay pa si Kian o wala na. Hindi ko alam paano hihingi ng tulong. I wrapped the towel around my body. Sa common comfort room sa ibaba na lang ako maliligo. Mabilis akong lumabas at tutungo na sana sa hagdan ngunit may naririnig akong ilang boses ng mga tauhan niya. Invited tayo, Sir Kian. Oo nga, sir. Papasagot niyan sa'yo si Mila ang alak. Botong-boto pa naman sa'yo mga kapatid at tatay niya, sir. Pinigilan kong mapasigaw sa muntikang pagbaba ko sa hagdanan. Agad akong pumihit patungo sa kwarto niya. Hiling ko lang na may tubig sa banyo niya.
Kahit saktong pagbanlaw lang. No choice. Marahan kong binuksan ang pintuan at mabilis na dumiretso sa banyo. Agad kong tinungo ang shower at binuksan yon. Nakahinga ako ng maluwag noong may tubig na lumabas mula roon. Sira ba ang tubo sa kwarto ko? Bakit sa kanya may tubig? When I was satisfied, I turned off the shower and hurriedly dried myself. Muli kong binalot ang sarili ko sa tuwalya. Napailing pa ako nang maalalang wala akong nabitbit na damit. Marahan akong lumapit sa pinto ng banyo. Nilabas ko roon ang ulo ko at sumilip. Walang tao. I happily got out of the bathroom. Masaya ko pang binubuhol ng mahigpit ang tuwalya sa dibdib ko. Naistatwa nga lamang sa biglaang pagbukas ng pintuan. Imbis na mahigpit ang pagkakabuhol ay dumulas yun sa kamay ko at naramdaman ko pang dumausdos ang tuwalya pababa sa katawan ko. Awang ang mga labi ko at nanlalaki ang mga mata kong nakatingin sa mga berdeng mga matang nakatulala. Napalunok ito at napaiwas ng tingin. I'll pretend I didn't see anything. Tila ako ng lamig sa sinabi nito at doon lang pumasok sa isipan kong nangyari. Natataranta kong pinulot ang tuwalya. Nanginig pa ang mga kamay ko sa muling pagbalot niyon sa katawan ko. Mabilis ang tibok ng puso ko at ramdam kong pag-iinit ng mga pisngi ko. Nakakahiya ka, Preya. Sorry, wala kasing tubig sa banyo ko. Ngiwing pagpaumanhin ko. Wait. Why am I even saying sorry? It's fine, I've seen that before. Bahagya pa siyang nakanguso habang hinahagod ako ng tingin. Tumalim ang tingin ko sa kanya. Akmang lalagpasan na siya upang makaalis na, ngunit pinigilan nito ang braso ko. Samahan mo ako mamaya, sa opisina. Kusang tumaas ang isang kilay ko. Bakit? Nasaan ang Mila mo? On leave, 3 days lang. Magbe-birthday ang tatay niya. Ginilid pa nito ang ulo niya at napatitig sa mga balikat ko. Umiwas ako ng tingin. Inalis ko rin ang kamay niya sa braso ko. Simpleng tumango na lang ako at iniwan siya roon. Hinintay nga lang ako nitong matapos magbihis at niyayang umalis na. Dumiretso ang lakad niya sa sasakyan at pinagbuksan pa ako ng pinto. Kumunot ang noo ko. Hindi ba tayo maglalakad? Hindi, malayo kong lalakarin. Hindi na ako nagpumilit at pumasok na lang sa sasakyan. Umikot siya at pumasok sa driver's seat. Agad din niyang pinaandar ang sasakyan. Sa malinis na daanan pa rin kami dumaan. Si Mila, paano siya pumapasok kung ganoon? Nilalakad niya? Kuryosong tanong ko. Curious lang ako. Walang ibig sabihin ng tanong ko. Pero sa nakikitang pagpipigil niya ng ngiti ay mukhang natutuwa pa siya. Hinahatid siya ng kuya niya, minsan naman ay sumasabay sa akin. Nagpanting ang tenga ko at napaiwas ng tingin. Kaya pala close sila. Hindi na ako kumibot, tiningnan na lamang ang mga bukong nadadaanan namin. Nalagpasan din namin ang area ng mga trabahante. Tumigil ang sasakyang may kalayuan mula roon. May concrete house style ang nakatayo sa gitna. Nakapinturang itim at puti. It's like an extension to his house. Bakit ang layo ng office mo? Bakit dito? Lumabas ako ng sasakyan at hinintay siya. Mas malapit sa mga trabahante. Kesa naman sa bahay malayo. If they have concerns, they can easily talk to me here. Napatango ako at sumunod sa kanya. Pinuksan niya ang pintuan at pinauna akong pumasok. Magkasama ba kayo ni Mila sa office na to? Nilibot ko ang tingin sa buong opisina niya. Bukod sa mesa ay mayroon ding sofa set na itim doon. May 2 indoor plants sa magkabilang sulok.